Stand by. 5, 4, 3, 2, 1. Playback. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutog ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako.
so much, FSR Band. Maraming salamat. Yan ang salamat. Good morning. Metro Manila at malamig na malamig pa rin sa Los Angeles. Ito po ang iRadio araw po ng Friday. Happy Friday sa ating lahat. Sabado na naman sa kanila dyan. Weekend, time to relax. Take it easy lang. Mga mister, nasa bahay, mga nanay din. Walang pasok. Sama-sama tayo ngayon hanggang 9 o'clock tonight. Or I should say 12 p.m. Manila time, lunchtime. Makakasama po natin ngayon, Pastora Marivic Lihano. Alright, magandang po kayong topic for today. Abangan natin yan. Grateful Heart. Ma'am Chi! Hello! Good morning! Magandang umaga po sa inyo. Again, it's Saturday dyan sa Pinas. At dito naman ay Viernes. Yo! Friday na, bilis ano? I know. Parang kailan lang. Ayan, ang dami kong kinain. Grabe. Spare ribs. Nagluto ako ng spare ribs at salmon. Salmon. Salmon yun. Nilagyan niya ng lemon. Lemon. At saka butter. Ano? Butter. Anong bata? Butter. Anong bata? Hindi mo alam yung butter. Ano yun? Bata. Yung ano, umuuha. Ganon. Yun ba yun? Butter. Kala ko. Hindi yan. Butter. Kala ko. Oo, pronounce mo yung butter. Butter! Ay, hindi. Butter. Ewan ko sa'yo. Para bang, pata-pata. Pata-pata. Butter. Ayan. Butter. Nilagyan ko ng lemon. Lemon. Ayan. Inano ko lang pan fry. Ha? Pan fry. Ayun. Wala na. Ayun. Nangyari na sa dila mo. Ang dami kong nakain. Bad yun. Daming kanin. Ah. Hindi naman ganun karami. Ayan. Uy, may nakita ako dito, Maya. Ngayon ko lang siya uli nakita. Baka mawala siya eh. Sino yan? Babanggitin ko na. Gusto kong binabanggit yung pangalan nito. 2 years, 3 years ago ko pa yata siya nakita. Ba? Si Xiao Xian Uklaray. Di ba? Nalala mo yan? Xiao Xian Uklaray. Welcome back. Ay, welcome back. Watching lang siya. Oh. Hopefully naririnig mo ako. Miss you, Xiao mama. Xian Uklaray. O, diba? Yung mga dating nagpupunta dito, ngayon nakikita ko na naman sila. Back Ayan. to life yan. Ibig sabihin. Yeah. Thank you for dropping by. Oh. Hindi nyo kami nakakalimutan. Mga suki natin. Mga suki. Pasok na. Welcome back. Ayan. Ayan. Marami nang nabago dito. Si Rejoice, nagbago na rin. Balag Siya, sige. Bumati natin at baka mamaya mapaaway na naman ako rito. Hindi pa nag-o-open yung ano ang tawag doon. Yung iRadio, nakapila na si Elaine Gonzalez. Elaine! Yeah. Elaine Hello, Gonzalez. Ayan. At siyempre, si Mary Grace Kabigting. Ayun, no? At ito pa yung ano, matagal na hindi ko nakikita dito. Sino yan? O, diba? Ohayo gozaimasu. Valentina Kobayashi. Oy! Ayun. Sashibu rin Ewan ko kung nasa Japan pa rin siya. Japan? Welcome back, Valentina Kobayashi. Valentina Kobayashi. Long time no see. Ayan. Okay. Nasa Long na time tayo? no see. Elaine, Mary Grace, No si Pastor Balasi. Sammy Santos, Ayan. Rachel Joy Bonite, Maribeth Damos, Nanay Rosario Lising. Ayan. Siyempre, Odette Perez. Odette Praise King. God. Ayan, normal ang kanyang laboratory test. Pati ang kanyang love life, normal na rin. Lagi naman normal yan. Ayan, Pastor Kiko Gonzalez. Ayan. Joyce Mendoza. Joyce Mendoza. Yan. Aba, sandali, baka mawala siya. Kailangan batiin ko na siya. Ano naman? Si Sister Rachel Torres. Hi, Hello, Sister. hello. Ayan. Salamat, Sister. Hello, You're hello. watching. I miss you.
Mama Chup Chup. Paring Reynante. Ayan. Sister Rachel. Happy New Year. We're always praying for you here. Ayan. Oh. Okay, Glenda May. Glenda May, ang Glenda mo. Yes, Mary Juliet Ridalat. Yup. Ayan, dumating na yung blessing sa kanya. Ay, Oo, yung dalawang buti ano. pa sila na. Ang daming bless. Yung dalawang ano, yun na, yung iikot. Ganon. Speaking of blessing, asan ang nanay ni Pastor Kiko? Ay, nadyan lang yan. Hindi na nagpapakita dito. At may nakabinbin na Ayun sulat naman ito pala. para sa kanya. Ayan. May sobrang nakaipit dito. Okay, may kulang daw sa pangalan ni Joyce Mendoza Pascua. Ayun. Azu? Sus, hindi. Okay, Pastor Talaga? Sammy. Ay, Pastor Sammy Rivera. Pastor Sammy. Mel Cruz. Pastor Sani, sabi. Sammy nga, tapos na si Pastor Sammy. Oo, Pastor Marivic. Ayan o. Alejandro Cruz. Mamaya, ang tabayanan nyo. Ay. Ang kumari kong beautiful, si Jen Nunez. Grateful heart, mamaya. Negra Pika. Ayan. Yan ang negrang maputi. Ganda siya, ganda siya. Pero si Pastor Kiko, Hoy! Hoy! wala. Wala na ako sinabi. Ayan, sumasagot si Rachel. Hello, hello. Miss you, mwa. We miss you. We miss you. Ayan. Lynn Sales. Lynn Sales. Siyempre si Sean Shane Oclaraje. Ayan. Long time no si Sean Shane. Siyempre, ang poging-pogi. Ay. Asawa ni Aha. Rejoice Orfila. Rocky. Si Rocky. At baka mawala na ano naman yan? natin si Si Rejoice. Sinta o Irog. Rejoice Orfila. Ayan. Kate Kylie Kelvin. Hello. Ayan, siyempre si Valentina Kobayashi. Paulit-ulit. Oo nga. Kasi baka wala na nga siya. Ah. Ayan, Manilin Agustin. Ayan. Woohoo. Ang saya-saya. Dito si Sister Rachel Torres. Friday na kasi. Ann MG. Oo. Ayun. Sabi ni Rejoice, ambot. Ambot. Okay. Don't forget, next week, Monday o Tuesday dyan sa inyo, balik ang ating programa sa normal na oras. Alas 7 ng gabi, which is 10, ano oras na ba? 7. Yes. 11 Starting, dyan. next week na po yan. Kaya yung ating mga normal games natin, back na naman tayo ulit. Yes. Yan. Oo, yung ating mga, ano yung mga contest natin? Yung Bible quiz, yung spelling bee. Marami tayo. Ayan. Kalimutan. Blessing. Hello, Sister Blessing or Rachel. kahon. Ayan. Ayan. Charmaine Rabago Rodriguez. Ayan. Ay. Alam ko taga-Lamb Church. Ang mga taga-Lamb Church. Yan. Christmas. Susunod na yan. Sister Rachel, huwag ka alis dyan. Kakantahan kita. Oy. Huwag ikaw aalis dyan. I miss Ganun. you, I miss you. Dadalawin natin siya uli ha, Sweetie ha. Mga ba? Dalawin kaya natin sa Monday. Gusto mo ngayon eh. O naman, O, sa tayo na. Monday, dalawin Ganun. natin. Walang pasok, di ba? Walang pasok Monday. Ano po. Yes. Pero tayo sa iRadio meron pa rin. Meron tayo. Martin Luther King. Yan Yeah. po yung ating holiday. But this Monday. Inauguration ni President-elect Yes. Ronald Trump. Ayan. Yan ang ano natin ngayon. Yes. Hello kay Razel Luzon Cruz. God bless America. Monday na po yan live dito sa Los Angeles sa ABC at ABC News. Pasok mga suki. Fox Presyo 11 ni News. Victoria. 10, 20, 20 at iba pa. Inauguration ng ating President-elect Yeah. Donald Trump. Okay, hello Ay. kay Nanay Marichu. Darna. Alright, Station 90 na. Maayong adlaw! Ako, di ayon si Matthew. Kini ang iRadio nga nagserbisyo. Katauhan Pilipino. Salamat kaayo!
Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Okay, ang oras po natin, 49 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi, kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan, sabi ni Sister Rachel, see you. Love tayo. Ayan na. Ayan. Nangako ka. Pupunta tayo doon. Sinabi mo yan. J. Tristan. Tutuparin mo yan. Kundi Yeah. magagalit J. siya. Tristan Alejandro, aabangan niya tayo. Okay, kakantahin ko to sa'yo para sa'yo, Sister Rachel Torres. God is good. Ayan. Pero itatagalog natin. Kasi, para maging matuto na ako mag-Tagalog. Lejano Rosalinda. Grabe makatawa. Ayan, diba? Para kasi Yeah. Para kasi Miles. Siyempre. Makabungis niya. Oo nga, no? Ayan. Siyempre si Odette. Odette, this song is also for you. Kakantahin ko sana kahapon kaya lang naubusan ta ng oras. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Ayan. Salamat sa araw-araw. Lahat tayo may pinagdadaanan. Diba? Pero okay lang yan. Mahal tayo ni Lord. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghindi, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos
ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuting mahal pagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Thank you, Lord. God is good all the time. Yeah. Hello kay Pastora Mami Flosser Cordero. Ayan. Hello po. Ayan. Okay. Hello din kay Brother Raynan Torres. Brother Raynan, kumusta na po? Ayan. Magandang araw din po sa inyo, Pastora. Yan, tawagin na natin si... Si Pastora. Sino nga ba? Marivic. Marivic Lejano. Ala, nakalimutan. na. Kalimutan ko na. Ayan. Pastor Okay, Marivic. Pastora Marivic Lejano. Donde esta? Baka nasa powder room. Wow, nasa powder Social. room. Yan. Siyempre, powder room. Ah, Ano kayang ginagawa niya sa powder room? Naglalagay ng powder. hindi. Ano? Nagpupulbos. Ayan. Yun ang nilalagay niya. Ika'y tapat sa aking Ayan ba Tagalog ng ano? Alin? Yung kinanta Goodness mo. of God. Goodness of God. I love you, Lord. Mhm. Diba? Ang ganda, no? May naligo na ba sa inyo? Ay, naligo na ako. Oh, kahapon. Diba? O, naligo na ako. Maraming kambing kahapon. Nilagyan ko to ng ano, ng maghapon, may ano to, merong langis ng nyog. Binabad ko yan. O, kaya yan, shiny siya. Langis ng nyog. Oo, meron tayo dyan eh. Ew. Ano kung ew? Ang bango-bango nga. Nilagay ko sa microwave, naglagay ako. Yeah. Tapos kumuha ko ng bulak, tapos minasage ko sa anit-anit. Hindi ka, Ganun yun. nyog? Ano ka? Hindi siya amoy na nyog. Ang bango-bango kaya. Papanahon ka ng hapon. Ay, ikaw, arte-arte. Yan, ginagamit. Ayan na si Pastor. Ayan, oh. Oh. Ay, may kausap siya. Ay, busy. Busy si Mayora. Oh. Sabi ni Pastor Kiko, dapat po pala naliligo. hindi po dapat maligo. Ayan, Basta muna. Kumustahin mo muna natin. Kumusta, Pastor? Pinag-uusapan namin yung mga hindi pa wala naliligo siya. eh. Andiyan na siya. Ako, alam ko, naligo na ako. Kamusta na po? Magandang morning dyan sa inyo. Welcome uli. Good morning, Pastora. Papsi, nasa kapitbahay po ako eh. Oh, mukha nga. Aga-aga nangangapit bahay kayo? Po sa background, wala po ako sa bahay, 4 days na po. Aba, hindi ka pa muuwi niyan, lagay na yan ha. Opo, dapat uuwi na po sana ako eh. Kaya lang sabi ko mamaya na after the iRadio. Grabe pala kayong mga bahay. Kaya, Aga, sarap. inaabot ng 4 na araw. Ang saya. Ganon sila kung mga mga bahay. Alam mo, familiar sa akin yung bahay na yan. Oo, di ba yan na yung background niya dati? Di ba yan? Ako sa pinsan ko. Pero Valenzuela pa rin po. Nandyan din. Yan ba yung nasa YouTube YouTube ba yun o TV Patrol na merong sawa doon sa may taas doon? Tinignan, no? Baka may sawa nga. Nandito po ako sa pati sa kusina kasi dito tahimik po. Oh. Tsaka Pakita. malakas ang wifi pati. No? Oo. Ay, papakita niya yung... Sino ba yung kapitbahay niyo? Pakilala mo nga sa amin yung pinsan mo. Pinsan mo ba yan? Pinsan. Ate Malo, halika dito. Ate Malo, alika na nga rito sandali. Wanted ka rito. Magpakilala ka. Ayan. Kita ni Mansit sa kanipaso, sandali lang. Sandali lang. Sige na. Pagka mabait ka, bibigyan kita ng 1,000 pesos. Oh. Ay, nako. Ay, ang ganda-ganda pala Ala. nila. Ang ganda-ganda. Ala. Ang ganda naman ng pinsan. Sinong mas bata sa inyong dalawa?
Hello po. Senior na. Senior, parang 23 lang ang edad ninyo. Wala talaga. Oo. Kumusta po kayo? Kayo ba'y magpinsan talaga? O Mabuti naman. magkapatid lang ata kayong dalawa na. Nako. Kayo ba'y may asawa na? O syempre, Kasi, parang Ha? pareho ng byuda. Abiyuda. Bakit anong nangyari? Ano? Amo na po, kinuha na ni Lord. Nandito kay Lord. Bakit? Yung husband pasok. Ayun. Yan ang mahirap. Ang mga lalaki laging nahuuna eh. Oo nga, kaya Bakit kaya? mag-ingat-ingat ka. Samantalang yung babae ang unang nagkasala eh. Ay! Lalaki inuuna parati. Alam ko na. Dahil kami mga lalaki ay para hindi na kami matukso. Yun. Ganon siguro yun. Yeah. Nako. Ganun. Nice meeting po sa Nice inyo. meeting niyo po, Ate Malu. Merry Christmas, Happy New Year sa inyo. Thank you po. Sige po. Ayan. So, Pachi, kaming minsan, lagi po kami magkasama. Oh. Minsan pag umaalis po kami, minsan umuwi kami 1 a.m. na. Oo. Tapos sabi ko sa binibiro ko po, yan ba ang uwi ng mga matitinong byuda? Ayan. Ayan. Bali, Pachi, very close po ako sa kanila. Silang magkakapatid po dito, magkakasama po. Wow, masaya. Sarap naman dyan sa inyo. Pwede ka lang mangapit bahay. Parang ayoko muna umuwi. Dito muna ako sa magre-relax lang ako. Dito hindi namin magawa yan yung mga ganyang bagay. Mga ngapit bahay ka, diyan ka dumatutulog sa kapit bahay Paalisin mo. kami, umalis na kayo. Ako, palayasin ka rito kagad. Ayan. Kaya, Pachi, ngayon pa lang nagpapaalam na ako by February. Ay, hindi pwede. Walang February. Tinanggal na namin ang February sa kalendaryo. Saan kayo pupunta? February 18, 19, 20, 21, pupunta po kami ng La Union, then diretso ng Nueva Vizcaya. Aba, Wow, saya. sarap ng buhay. Anong gagawin niyo? Mag-abroad kayo. Aba, talaga, nasa galaan. Parang kasi Mami Ploser, ha? Mahilig gumagala. Ganyan na ba talaga ngayon ang mga byuda? Mahilig Kaya po ako dito, Pachi, 2 weeks din po akong hindi nagpunta dito kasi bali nag-general cleaning po ako, Pachi, sa bahay. Lahat po ng mga store, damit, yung mga niya sa mga church, mga books, Ngayon lang po ako nagkaroon ng i-dispose ang lahat. Ayun. Ngayon ka lang nagkaroon ng time. So, gano'ng katagal na naka-imbak yung mga gamit na yan? Tanggap ng puso ko. Kasi last week, tinatry ko na yung mga damit niya, ibigay, o ano. Paghawak ko pa lang, niyayakap ko na agad. Sabi ko, parang hindi ko pa kayang i-dispose. No. Pero ngayon, Yan. lahat na. Tama yung let go. Let go na. Oo. Kailangan palayain mo na. Nang sa ganun Opo. na ikaw naman maging malaya na rin. It's about time yung move forward na tayong lahat. Lalo 2025 na. O siya, tayo na. Magdala ka na ng mga damit mo at naalis na tayo. Wala na akong pen. Wala na akong tinta yung ballpen ko. Punta tayo ng ano? Kasi pupunta ako. Oo. Dali lang po, Padala sandali ng, lang, padala ng visa yan, ha? Nung makapunta na rito. Kailangan ko ng mga byuda rito. Kaya, Ayan. pag-abroadin ko na lahat ng mga byuda dyan. Anyway, maganda yung title mo ngayon, ha? Grateful Heart. Ayan. Parang Valentine's Day ang dating, ha? Oo, Grateful Heart. Kasi may heart, eh. Malapit ng Valentine's Day. Pero tinanggal na namin ng February, tandaan mo. Kaya hindi ka pwede magbakasyon. Hindi ko po yung Pachi. Ay, wala. Basta hindi ka pa binibigyan ng visa. Hindi ka pwede pumunta ng La Union. Pachi, okay lang. Sige, bigyan ng budget yan, ha? Oo. Gano'ng katagal ka mawawala?
Ano lang, Papsi, 4 days lang naman. 4 days. Pero mag-i-in pa rin ako, Papsi. Ay, okay lang. Oh. Thank you. Papsi, lumabas kami ng mga pinsan ko, tinwit ko po sila ng lunch Oh. sa Quezon City. Ay, mayaman. Pero habang Oo. Hindi. Mayaman. lunch, Mayaman. Ibibigyan sana kita ng budget. Mayaman ka pa pala. Pinagpapakain ko. Hindi, natutuwa lang ako sa'yo. Alam mo dahil lagi kang puyat sa gabi. Ayan. Call center natin yan. Oo, imagine mo, 24 oras gising. Para siyang karinderya. Kausap ko si attorney kanina, alas 2 na madaling araw doon. Kita mo yan, yung mga call center Gising na natin. gising pa. Oo, hindi ko alam kung ilang kape kaya nauubos ng mga ito. Ay, nako. Anyway, sige. Bago ka mag-abroad, paalala mo sa akin, ha? At tsaka ako ibibigay sa iyo yung visa mo. Okay? Sige. 4 days ba? 4 days ka mawawala? yes po. Oh, sige. Isang araw, tama na ba yung 100 pesos? Sasama ko. Papsi, punta lang naman po ako ng ibang lugar yan kapag sinasama po ako. Yan. Enjoy lang. Oh, life is short. Yan. Yes. Kailangan makita natin yung mga magagandang tanawin na likha ng Diyos. Ayan. Huwag natin sayangin. Ako kung ako sa iyo, pupunta pa ako ng yung Pagudpud. Ay, ang ganda doon. Oo, di ba? Gusto kong puntahan yun. Pagudpud. Saan ba yun? Sa Ilocos. Ilocos ba yun? Ilocos yung pagudpud. 13 hours po ang pagudpud. Oo, unless mag-aeroplano O, ka. sabi ko bang magbabarko tayo? Sabi ko wala naman Oy, siya. bus yun. Ganun kalayo yun. Hindi, 18 hours ba to? Yeah, Ilan? totoo yun. 18 hours? Mhm. Mag-helicopter na lang tayo. May kaya yung iba, nag-aeroplano lang papunta. Oo. Masyadong malayo. Parang Boracay, ha? Pero maganda. Ayoko ng Boracay. Mas maganda pa sa Boracay. Ba't nakarating ka na ba doon? Ayoko sa mga nakikita ko, ayaw ko. Mas gusto ko Okay yung naman ano. ng Boracay, pero mas gusto ko ang Palawan compared Ayun, to maganda. Aba. Sa El Nido. Ay, nako. Yan. Masyado malalayo. Diyan na lang ako sa Ilog Pasig. Sige. Actually, marami na rin akong mga province na napuntahan Papsi kasi dati, wala pa akong asawa, nag-mission po kami. Ayun. Abroad na, subukan mo na. Sinasama po ako lagi nung mag-asawang pastor namin kasi ako po kahit saan lagay, sa music, mag-song lead, Ba? mag-ara, kaya lagi ako sinasama ng pastor O nga, namin. no, di ba? Kita ko, nag-post ka ng marunong ka mag-gitara. Opo, Ayan. po. Marunong din po ako. Ayan, mahusay yan. Nako. Mapapakinabangan natin sa banda yan. Ibay ni Lord. Ayan. Mahusay din kumanta. Oo. Mhm. Yan. Nako. Sige. Para po kayo. Okay? Basta, Papsi, yan. Sige po, Umpisa na natin to. Yung grateful heart. sa lahat po ng mga nanonood. Unang-una po, si Mamsi. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ayan, lagi po kami natutuwa kapag nakikita po namin kasi kayo. Lalo na si Mamsi pagka talagang Ay, nako. tumatawa, Pag malakak nandito, yan. Oh. nakakapagbigay ng kalakasan Papsi and Mamsi. Kaya salamat. Actually, yung sinasabi dito, a grateful heart, di ba yung puso po natin ay talagang tumatalon sa saya at sa pagpapasalamat sa Panginoon. Ako po ay patuloy na nagpapasalamat. So sa umaga pong ito ay maraming salamat ulit sa privilege na binigay ni Lord. Magandang umaga sa lahat na po ng nanonood at nakikinig sa oras pong ito. Sige po, una manalangin po muna tayo. Hindi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Let's pray, Panginoon. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa muling pribilehiyo na ibigay niyo po para po maibahagi po ang salita. Ang dalangin ko pong patuloy, Lord, na itago niyo po ako sa inyong likuran at patuloy na kayo ang siyang makita at kayo ang mangusap sa aming kalagitnaan sa oras po nito, Panginoon. Ikaw ang mataas at ikaw ang patuloy na mabibigyan namin ng papuri. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Ayan, so shout out muna po sa aking sister-in-law na si Rosalinda Lijano, nanonood siya, Ma'am Shib. Regular na po siyang nanonood ngayon sa Ayan, sukli iRadio. na. Ayos. Thank you, Yung Lord. aking pamangkin, ayan, Mm. si Ronald Lijano. Sabi niya, tita, nanonood na po kami. Ayan. Nag-message sila. Ayan po, sige po. Siguro ang text po ang title po natin mga kapatid ay A Grateful Heart. Ayan, madalas na natin itong naririnig, di ba, sa mga nagbabahagi ng mga salita. Pero sabi nga, kahit patuloy nating naririnig yung mga ganitong salita, a grateful heart, or even yung mga Bible verses na patuloy nating napapakinggan paulit-ulit. Pero sabi nga, iba-iba pa rin mensahe ang naibibigay nito sa ating lahat. So, ang title po natin ay A Grateful Heart. Baga, yung pusong mapagpasalamat. Dapat ang lahat ng Kristiyano o lahat ng tao dapat may ganitong puso. Matatagpuan po natin dito or gagamitin po nating teksto sa Luke chapter 17 verse 15 and 16. Babasahin ko po. Sa English muna po, ang sabi po dito, patungkol po ito sa 10 ketongin na pinagaling ng ating Panginoon. So ang sabi dito, the one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Sa Tagalog po, ang sabi dito, nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Verse 16, lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Ayan po. So dito po, yung 10 katungin, ano lang po natin yung isang kwento sa Luke chapter 17 na meron po itong 10 ketungin sa isang lugar na kung saan nung pumunta po doon o napadaan yung ating Panginoong Jesus, ay nakita siya nitong 10 ketungin. At doon pa lang sa malayo, kasi hindi naman po sila pwedeng lumapit sa mga tao eh. Yung mga ketungin sa panahon nila ay talagang sineseparate po sila, di ba? Nilalagay po sila sa isang lugar para nang sa ganun ay hindi po sila makahawa. So dumating yung panahon na napadaan ng ating Panginoong Jesus doon. At nang nalaman nila, nakita nila si Jesus, sumisigaw sila, Panginoong Jesus, o Jesus, pagalingin niyo kami. So nagmamakaawa sila sa ating Panginoon na sila ay pagalingin. So doon po sa binasa po natin sa Luke, actually nagsimula po yun sa verse 10, yung pinakakwento po ng 10 ketungin. Pero magko-concentrate lang po tayo doon sa isang pinagaling ng Panginoon. Sa 10, yung isang pinagaling ay sabi dito, siya lang po yung bumalik. At ang sabi po dito, Jesus healed all 10. So pinagaling ng Panginoon 10. Yet only one returned to give thanks. So sa 10, imagine niyo, di ba? Pero isa lang yung nagpasalamat sa Panginoon. Siguro yung iba, kasi nung sinabi ng Panginoon sa kanila na sige, umalis na kayo, magpa-check up na kayo, para ganon, sa mga pari, para bang tingnan ninyo kung talagang magaling na kayo. Siguro habang papunta na yung mga 10 ketong doon sa sinasabing magpapa-check up sila, yung isa yung nakakita na siya ay hindi pa nakakarating doon sa pupuntahan para check up kung magaling na, ay nakita niya po yung sarili niya na siya ay pinagaling ng Panginoon. At napakaganda po yung kanyang reaction, di ba, na talaga on the spot nang makita niya na siya ay pinagaling ng Panginoon, ay dagli-dagli siyang bumalik sa Panginoon at nagpasalamat. Okay, this account reminds us how often we receive blessings but fail to respond with gratitude. Kasi di ba, maraming mga tao pagka minsan may mga hinihinging blessing kay Lord, Christian o hindi, unbeliever o believer, may mga time na humihiling tayo sa Panginoon Pagka naibigay na, minsan nakakalimutan na natin magpasalamat. Dahil sa sobrang tuwa, sa sobrang saya, para bang wala na yung pag-alaala doon sa hiningan nila. Kaya sabi nga dito, itong story na to,
ah, ating pag-aaralan to remind us, di ba? To remind us na tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon sa panahon na natanggap natin o nakukuha natin yung mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. Ang sabi po dito, a truly grateful heart glorifies God. So yung tunay daw na yung puso mapagpasalamat ay talagang ang pinakaano doon, talagang pinupuri, pinasasalamatan niya ang Panginoon dahil sa mga bagay na ginawa sa Kanya. Not just in words. Amen? Not just in words, but in actions. So, sa 10 pinagaling ni Lord, isa lang ang bumalik. Maybe, hindi natin alam, di ba? We cannot judge na hindi nagpasalamat yung 9. Siguro, salamat, ganun lang. Salamat doon sa nagpagaling sa atin kay Jesus. Pero, mas maganda yung ginawa po nung nag-iisa. Hindi lang siya nagpasalamat sa Panginoon, but hindi lang in words, but in action. Dahil siya bumalik Bumalik sa harapan ng Panginoon, lumuhod siya, nagpatira pa siya, at pinuri niya at pinasalamatan ang Panginoon. So, ibig sabihin, ay hindi lang talaga siya nagpasalamat, maaring kinilala niya ang Panginoon bilang kanyang Diyos na tagapagligtas sa kanyang buhay. At maaari natin hindi man na-record, maaaring itong isang ketongin na to dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanya, hindi lang siya gumaling physically, kundi even his spiritual na kalagayan ay pinagaling din siya ng Panginoon. So, through the story of the one leper who returned, we will examine 3 key aspects. Okay? 3 key aspects of a grateful heart. Una, recognizing God's blessing. Pangalawa, expressing thanksgiving. And pangatlo, and living a life that glorifies God. Yan po yung ating pong titingnan. Okay, point number 1 po tayo. Ang sabi po rito, a grateful heart recognizes God's blessings. Ayan. Ang tunay na mapagpasalamat na puso ay talagang nire-recognize niya, kinikilala niya na ito po ay galing sa Panginoon. Amen po? Kasi po merong iba, pag may mga nakakatanggap ng mga blessings o may mga nakukuha sila mga bagay na magaganda sa kanilang buhay, minsan ang tao po mayabang, po ba? May mga tao na kasi, ay, ang galing-galing ko kasi, kaya ako nakuha to. Matalino kasi ako kaya ako nagagawa ito. Pero hindi nila alam na yung talino, yung galing nila, galing din yun sa Panginoon. Di po ba? Kaya, kung titingnan po natin, napakapalad natin mga nakakilala sa Panginoon dahil alam po natin kung papaano tayo magbabalik ng papuri sa ating Panginoon. Dahil kung ang isang taong walang puso o walang Kristo sa puso, ang mga taong ganyan hindi sila marunong o hindi sila mapagsalamat. Kundi ang pinupuri pa nga nila minsan yung sarili nila dahil sila daw ay madilim. So dito, a grateful heart recognizes God's blessing. So nakita po natin yung leper when he saw that he was healed in verse 15. Anong ginawa niya agad? Bumalik siya sa harapan ng Panginoon at siya po ay nagpasalamat. So tayo po, mga kapatid, na every time na meron po tayong natanggap na blessing sa Lord, ang unang-una natin dapat gawin ay magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Huwag nating gawin pangalawa lang. Hindi yung, may blessing ako. Halika, kain tayo sa labas, kain tayo sa ganun. Dahil sa tuwa mo nga, di ba, manlilibre ka, di ba? Dahil sa tuwa mo ay para bang gusto mong malaman na ikaw ay talagang merong malaking pagpapala. Pero ang dapat na unang-una nating ginagawa kapag tayo ay tumatanggap ng mga pagpapalang galing sa Panginoon, ay nagpapasalamat po tayo sa Kanya, katulad ng ginawa ng leper nito. Nang makita niya na siya ay gumaling, siya ay nagpasalamat at nagpuri sa Panginoon. The Samaritan leper saw and acknowledged what Jesus had done for him. So talagang pinasalamatan niya ang Panginoon.
Sabi pa rito, many times, we are quick to ask for blessings, but slow, notice, or appreciate when they come. Di ba po, minsan, humihiling tayo, nananalangin tayo. Yung iba pa nga, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako. Lord, magkaroon lang ako nito. Ang bilis pagdating sa paghingi. Sabi nga, hindi na Panginoon kundi hindi na Panginoon, Panginoon. Kundi ang sabi na nga tengi noon, tengi noon, tengi na, yan. Ganun na po daw ang isang parang kung titingnan mo Parang pag may kailangan lang, maaalala ang Diyos. Pag may gusto lang, maalala ang Diyos. Pero sa panahon na may pagpapala, sa panahon na meron sila, wala nang hindi naaalala ang Panginoon. Meron din sa Bible na sabi nga nung isang nanalangin doon Lord, wag mo naman akong paghirapin kasi baka kita isumpa. Or unahin natin, wag mo akong pagyamanin o payamanin ng gusto, baka kasi makalimutan kita, Panginoon. Di ba? May ganun Pero wag mo din naman akong paghirapin, baka naman isumpa kita o Diyos. So dito makikita po natin na may mga taong mabilis pagdating sa blessing, pero pagdating sa pagpapasalamat sa ating Panginoon, medyo nagkukulang. So sabi ko nga kanina, ang story ng leper na ito is to remind us para tayo po ay sa mga panahon na tayo ay tatanggap ng mga blessing galing sa Panginoon, ay matuto po tayo magpasalamat. Ang sabi po sa James chapter 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalagtam. So ipagpasalamat natin, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil lagi tayong binibless ni Lord. Amen? Hindi lamang in material things. Ayan, ulitin po natin. Ang blessing, hindi lang po sa mga material na bagay. Yun lang, sabi wala kang sakit is a blessing o a big blessing. Diba? Your health is your wealth. Diba? Yun lang daw, gumising ka sa umaga. Nagising ka sa umaga. Nagpapasalamat na dapat daw natin ipagpasalamat na kasi blessing na yun ni Lord. At ang sabi pa nung iba, di baling nang walang tulog. Papi, di baling wala ng tulog. Kesa hindi ka na magising. Yo. Di ba? Papi, okay na yun. Oh, okay lang mapuyat. Mapuyat. Pwede namang bumawi Kaya ako nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon Papi. Kasi kulang ako sa tulog. Sabi ko nga sa pinsan ko kanina, parang napakabigat ng mata ko, ng ulo ko, kasi nga kulang sa tulog. Pero salamat pa rin po sa Panginoon kasi bakit? Nagbibigay pa rin po siya ng kalakasan sa akin po at sa mga napupuyat yan. Katulad ni Mami Lala. Ayan. So, tandaan ulit natin, di baling walang tulog. Basta may gising. Yun ang malaking blessing po sa atin. Sabi rito, all blessings, big or small, come from God. Amen? Maliit yan o malaki. Galing yan sa Panginoon. Maliit o malaki, dapat daw tayo magpasalamat. A grateful heart begins by acknowledging this truth. In Psalms chapter 103 verse 2, ang sabi po doon sa awit 103 verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ayan, puro paalala. Puro paalala. Bakit kaya tayo pinapaalalahanan ng author ng Psalm? Bakit? Kasi nga maraming nakakalimot sa atin na magpasalamat sa Panginoon. We are called to remember and recognize the goodness of God in our lives. Ayan po. Okay, in point number 2, ulitin ko yung point number 1, a grateful heart recognizes God's blessings. And then point number 2 po, ang sabi dito, a grateful heart expresses thanksgiving. Okay?
Ang leper po, ang sabi dito, he turned back. Bumalik yung leper. And with a loud voice, glorified God. And fell down and on his face at his feet, giving him thanks. Diba? Talagang ang leper, hindi lamang siya nagpasalamat sa Panginoon, kundi talagang, ang sabi dito yung with action. Diba? Yung hindi lang talaga niya sinarili, Lord, thank you po kasi pinagaling mo po ako. Ang sabi dito, with a loud voice, glorified God. Talagang pinagsigawan niya, siguro marami nakarinig sa kanya, na kung paano siya pinagaling ng Panginoon. At meron pang isa sa Bible na katulad po nung lumpo rin na pinagaling ng Panginoon, na nandun sa simbahan, nanghihingi ng limos kila Pedro. Pero ang sabi ni Pedro, kung hindi ako nagkakamali, silver and gold, di ba? Wala akong ginto, wala akong anumang bagay na pwedeng ibigay ko sa'yo. Pero meron akong gustong ibigay sa'yo. In the name of Jesus, tumayo ka. Di ba? Kaya sabi nung kanta yun silver and gold I have none, but such as nakalimutan ko na pa. Pero sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. At ang ginawa nung lumpo, walking and lifting, sabi pero hindi lang nagtapos dun sa nag-walk siya, nag-lifting siya. Ang sabi doon, walking and lifting and praising God. Walking and lifting and praising God. Amen? So talagang yung bang puso mo ay tumatalon ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. And may mga times pa nga po, hindi natin alam, sabi nga, our words are not enough para pasalamatan natin ng Panginoon. Anong salita ang pwede natin ibigay sa Diyos para tayo ay makapagbigay ng pasasalamat sa Kanya? So sabi dito, the leper's gratitude was not silent or hidden. Hindi niya itinago, hindi siya nanahimik. He expressed it openly by returning to Jesus. Yung pong pagbalik niya sa Panginoon, hindi lang in words siya nagpasalamat, kundi in action. Also, kailangan din yun Pastor, di ba? Yung hindi lang yung bang bukang bibig lang, kundi dapat ito daw ay tumatagos sa ating puso ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Thanksgiving is more than a feeling. It's an active response to God's blessing. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Talaga in everything, di ba? So, pag sinabing in everything, hindi lang sa mga blessing, hindi lamang sa mga pagpapala tayo dapat magpasalamat, even in yung mga trials natin, mga pagsubok natin. Dahil after the trials, mayroong pagpapala na kasunod yan na ibibigay ng ating Panginoon sa bawat isa natin. Matuto lang po tayong maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? In everything, give thanks unto the Lord. And then, punta po tayo sa point number 3 na tayo. Malapit na po tayo matapos. Ang sabi po dito, a grateful heart glorifies God. Glorifies God. Hindi nagtatapos sa bibigyan mo lang ng papuri ang Panginoon. Sabi dito, a grateful heart glorifies God in daily living. Sa araw-araw. Amen. Hindi lang pag may blessing. Pag walang blessing, walang pagpapasalamat. So glorified God and fell down on his face at his feet. Yun po yung ginawa ng leper. The leper's thanksgiving didn't stop at words. Hindi lang talaga kumbaga parang walang sukat kalagyan yung saya ng leper, di ba? Ikaw ba naman? Ang bigyan ng kagalingan ng Panginoon. Hindi lang basta po sakit lagnat, ubo, madali lang po yan Pero yung ketong, himala po talaga ng Panginoon yun.
Di po ba? Imposible. Pero sa Panginoon, walang imposible. Kaya niyang pagalingin sa mga nanonood po rito. Sino po may mga karamdaman dito? Anong sakit nyo? Malala ba? Mabigat ba? Walang imposible sa Panginoon. Kaya niya tayong pagalingin katulad ng ginawa niya dito sa 10 ketong. Pero huwag nating kalilimutan patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon. Ulitin ko po, His act of returning to Jesus and worshiping Him demonstrated a life transformed by gratitude. A truly grateful heart glorifies God not just in moments of blessing, but in daily living. Amen? Hindi lamang sa panahon na binibless ka ni Lord. Hindi lamang sa panahon na meron kang pera. Hindi lang sa panahon na ikaw ay healthy. Hindi lang sa panahon na ikaw ay malakas. In everything, in any situation, bigyan po natin ng pasasalamat ang ating Panginoon araw-araw. Amen po. Our lives, sabi dito, should reflect gratitude in all we do, glorifying God in every action. So gratitude glorifies God and serve as a testimony to others. Ayan po. So hindi lang pala tayo lang nagpapasalamat sa Panginoon, kundi even yung ibang tao, po pwede silang ma-bless, pwede silang mapagpala din sa pamamagitan ng pagpapalang ibinigay din sa tayo ni Lord. So hindi ka lang napagpala, hindi lang ikaw yung nagawa ng Panginoon ng himala. Even others ay pwedeng mag-bless doon sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Isang good testimony para sa iba po yun. Para sila din po, kaya nga tayo daw binibless ni Lord, kaya tayo may mga ginagawang magagandang bagay ang Panginoon. Hindi lang para sa iyo yan, kundi para sa iba at mas lalong mabigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. So ang tanong, are we living life that glorify God? Tayo po ba? Yung buhay po ba natin ay nakapagbibigay tayo ng papuri sa Panginoon? So gratitude should not only be expressed during Thanksgiving, but should permit, yung permit ang spell P-E-R-M-E-A-T-E. Tinignan ko po ito sa dictionary, ang pinakaano niya, yung tumatagos. Diba? Kapag ikaw ay nagpasalamat sa Panginoon, talagang tumatagos sa puso natin at even sa mga taong nakakaparinig. Every aspect of our lives as a testimony of God's goodness. So, yun po ang napakagandang reminder sa atin ng story ng 10 lepers. At yung isa lang talaga naman ang nagbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Kaya napakasarap magpuri. Kanina, sabi ko nga, every day, minsan, parang minsan, ano ba yun, nagmumuni-muni, nagbubulay-bulay, na minsan talagang, yung puso natin talagang nagbibigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Katulad ako, sa akin na, nagpapasalamat ko talaga ako sa Panginoon, yung lakas na binibigay niya, na sa kabila ng yun nga, yung para kang lutang pag hindi ka nakakatulog. Pero hindi naman talaga hindi nakakatulong. Yun nga lang, wala lang sa oras. Wala lang sa oras. Nakakabawi naman po talaga ako sa umaga. Minsan babangon ako mga 7, 8. Pag ayaw pang bumangon, 9, 10, yan. Kasi wala naman na ako kasi nakasong mga batang kailangan asikasuhin para sa pagpasok. Kasi papsi mga anak ko, tinuruan po namin talaga silang mag-asawa na habang bata sila, marunong sila sa sarili nila, sa buhay nila. Kasi mahirap po, papsi, kung halimbawa, hindi marunong magluto, hindi marunong sala. Paano po ako makakalayas, papsi? Kasi hindi ako pwedeng umalis dahil walang magluluto sa kanila, walang maglalabas sa kanila. Di ba, papsi? Kaya sabi ko,
Ang hirap. Kasi may mga nakakausap ako pa si mga iba, ay hindi ako makaalis kasi magluluto ako, maglalaba ako, etc. etc. na. Ay, sabi ko, kaya papasalamat talaga ako sa Lord na i-train po namin yung mga bata. Yung bunso ko na babae, natuto po siya magluto. Kaya every time aalis ako, Papsi, basta merong laman ng ref, then ano naman po ako sa kanila, Abi, natatawag ako, merong ganitong ulam dyan, adobo mo, tinola mo, ganun mo. So, marunong sila. Yung pangalawa ko po, yung lalaki Papsi, maglaba ka na. Pero ngayon, Papsi, hindi na eh. Ako na talaga kasi nagtatrabaho na yung dalawa kong lalaki. So, praise God dahil natuto po sila. Purihin ang Panginoon sa ganong klase. I mean, nakaka-enjoy po ako ng buhay ko kasi nalulungkot po ako sa bahay. So, ito po yung ginagawa ko, parang libangin ko yung sarili ko. Maliban sa mga gawain ng mga church, ay syempre binibigyan din man tayo ni Lord ng time to enjoy our life, di ba? Yung buhay natin, yan, kasama ko yung laging pinsan ko. Kami lang, sabi namin dalawa, Paps, yung pinsan ko, huwag ka na mag-aasawa, ha? Kaya sabi ko, sa kay Ating Malo, huwag ka na mag-asawa. Sabi, huwag ka na rin mag-asawa, tayo naman. Enjoy na lang natin yung buhay. Yan po. So, salamat sa Panginoong Paps. So, in conclusion po dito sa A Grateful Heart, ulitin natin sa Luke 17, verse 15 to 16, ang sabi po dito, teaches that a grateful heart recognizes God's blessings, expresses thanksgiving, and glorifies Him in daily life. Samaritan lepers example challenge us to live lives filled with gratitude for all God has done. So, yun po yung itinuturo sa atin ng buhay ng itong leper nito. And ulitin ko, tandaan natin, remember, a grateful heart is not seasonal. Ang sabi ko dito, it's a way of life. Amen? Amen. So, hindi yan, pag may blessing ka lang, pag wala na. So, every day in our lives, give thanks unto the Lord. Sa lahat po. Kaya, salamat po sa Panginoon. Talagang ako po personally ay tunay na nagpapasalamat sa Panginoon sa paggabay niya sa amin, paggabay niya sa akin, sa aming pamilya, sa mga anak ko. Mahirap po kaya, Papsi, na maging nanay, tatay. Pero sa tulong ng Panginoon ay talagang ginabayan po niya. Ginabayan niya po ako at ang aking family. So, to God be the glory. All the glory ay para po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Ayan. Good. Ang ganda. A grateful heart. Give thanks with a hindi grateful lang yung heart. good things na nangyayari ang dapat nating pasalamatan. Oo. Pati yung mga pagsubok. Yeah. Kasi doon tayo nagiging matibay eh. Mhm. Tsaka napakarami kayang dapat nating pasalamat. Halimbawa, yung hangin. Yung mga things na we don't see. Mga bagay na hindi natin nakikita gaya ng hangin, naririnig natin, nakakarinig tayo, di ba? Pag di tayo nakakarinig, bingi. Marami. Yung araw, yung tubig, those are the things na hindi natin naiisip na dapat natin pasalamatan ng Diyos sa mga bagay na ito. Dahil kung wala itong mga bagay na ito, paano tayo mabubuhay? Di ba? Yung nagising tayo sa umaga, di ba? Sabi nila, every gising is a blessing. Yes. Yung nabanggit mo kanina yung may mga sakit tayo at pinagaling tayo ng Panginoon. Meron tayong mga manonood dyan, mga viewer natin dyan na na-answered prayer sila. Na yung kanilang mga sakit ay gumaling. Ba? Imagine mo. Ito yung story na sinasabi mo na 10 lepers o yung may ketong. Yung sa 10, isa lang ang nagpakita sa Panginoon na personal na nagpasalamat sa Kanya. At yung siyam, nag-thank you lang. Bye. Thank you. Babu.
'di ba? Pero yung isa, siya mismo lumapit sa Panginoon at nagpuri, nagpasalamat siya. Mas malaki ang blessing niya compare doon sa siyam na hindi nagpasalamat. Nagpasalamat din siguro pero na-bless sila. Pero yung isang personal na nagpasalamat sa Panginoon, mas may malaki pa siyang blessing. Kaya tayo dapat lagi tayo nagpapasalamat kahit na dumadanas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Ayan. Yan ang dapat natin papasalamatan sa Panginoon. Ikaw ba, Pastora, sa buong buhay mo, ano ang pinaka na natatandaan mo na ipagpasalamat mo sa Panginoon? In all of your life, yung pinaka number one na hindi mo makakalimutan at thank you, Lord. Yun, nagpuri ka sa Panginoon. Papsi, nung ako po kumilala sa kanya, Papsi, kasi mula nung nakakilala po ako sa Panginoon, until now, sabi ko nga, hindi po, ang tawag dito, wala po akong maisip na nagkulang si Lord sa buhay ko po. Amen. Kasi Oo. po yung panganay sa, dalawa lang po kami magkapatid, breadwinner po ako. Mm-mm. Ang tatay ko po, karpintero lang po. Malit lang po kita. Mm. Pero nung naging Kristiyano po ako, hanggang nakapag-asawa po ako, Papsi. Imagine nyo, kami mag-asawa. Love gift lang po ng church. 175 pesos sa kanya, 250 sa akin, kasi secretary po ako ng church. Siya, ordinaryong manggagawa pa lang nun, hindi pa siya pastor. So, 175, tumatanggap po ako ng 300 pesos a week. Mag-asawa na po kami ng Papsi. Pero, nag-uupa pa kami ng bahay. Pero hindi nagkulang si Lord. Hanggang nagkaanak po kami, nanganak po ako, lahat maraming pagsubok. Pero, never akong, kaya yun po, Papsi, yun po siguro ang pinagpapasalamat ko sa Lord. Never po siyang nagkulang kahit kailan. Mm. Kahit kailan. Amen. Praise God. Totoo Until yan. now, Mm-mm. ever since. Di ba? Yan ang sabi nga nila kapag ikaw daw ay naglilingkod sa Panginoon. Never ang isang mananampalataya ng Diyos ay kanyang ginutom. Dahil isipin mo yung mga ibon daw na lumilipad, pinapakain ng Panginoon to sa kanyang palad. Higit pa tayo kanyang mga anak. Kaya magpuri tayo at magpasalamat tayo sa kanya. Maraming bagay tayong ipagpapasalamat sa Diyos. Kaya lang minsan nakakalimutan natin yung mga bagay na dapat nating ibalik sa kanya. Yung pagsisimba nga lang, kinakalimutan pa o kinatatamaran pa eh. Hindi ba? Pagbabasa nga na lang ng Biblia, kahit isang verse lang, madampian lang ng mata natin yung isang verse, okay lang. Pero wala inaamag na yung mga Bible dyan, alikabok na. Sana man lang ganun, Sana, yun lang, sa akin lang. Yung bato-bato sa langit, yun. Project po namin ngayon, naging project po namin yan, nabubuhay pa yung husband ko. 1 chapter a day. Basahin namin. Maganda For yan. Monday to Sunday. And then pagdating po ng Sunday, para mas lalo pong nagkakaroon po kami ng Q&A. Mm-mm. At yung mga makakasagot, binibigyan po ng reward. Yun, di ba? Di ba? Kaya may mga first honor na tinatawag. Yeah. First honor, second honor. Yan ang ina-apply natin dito sa iRadio. Basta tayo, trabaho lang tayo, gawa lang tayo ng paraan. Bahala na si Lord na magpalago niyan. Tayo hindi naman namimilit na matutusin na ng salita ng Diyos. Basta tayo, we just remind them, paalala sa atin lahat, na andyan si Lord, pinanonood tayo. Ayan. Maraming nagko-comment dito, ha? Maraming thankful sa mga nangyayari sa mga buhay nila diyan. Especially kay, sino ito? Kay Joyce Mendoza. Ayan, papasalamat daw siya pareho na sabi mo, Pastora, na nung makilala niya ang Panginoon at nang makilala niya tayong lahat dito, ayun, nagkaroon siya ng pamilya muli at higit sa lahat ang Panginoon Diyos din.
Mhm. Ayan. May mga question pa ba dyan? Wala pa naman. Okay. Yan. Salamat naman. Okay. Nako, Walang question. paano yan? Mamimiss ka na namin yan. Akala mo naman saan pupunta. Oo. Manunod Saan naman. Manonood pa rin pa ako, Patsy. Kaya lang hindi lang Patsy. Promise yan, ha? Promise yan. Patsy, kasi po, kulang ang araw po ngayon. Sa akin po Oo. parang naging rutina ng buhay na everyday, meron tayong iRadio. Yeah. Kaya kung sa labas po ako, minsan nasa sasakyan, o kung saan man ako, nag-i-info ako talaga. Kasi parang para bang kulang pag walang iRadio. Ayan, ako. Thank you. Ayan, kami rin naman, pagka isa lang sa inyo din ang kulang eh. Nasaan si ganito? Hinahanap din namin. Oo. O, pero lang si Rejoice, hindi ko hinahanap si Rejoice. Oo. Ay, nandyan siya. Ay, andyan ba? Excuse me po. Hello, guys. Magaling. Di, joke lang. Kahit ganyan yan, ganyan talaga yan. Mhm. Okay. Ano mga prayer request natin? Oh, okay. Ah, Isama natin sa prayer. Ewan ko kung hindi nyo kilala, pero dati na dito si Karen Ferrer, yung mother niya kasi, nasa ICU. Dito, taga dito siya. Nasa ICU. So, medyo hindi maganda ang kalagayan. At yung pinsan niya din na, hindi rin maganda ang kalagayan. Meron siyang cancer. Oh. Mga bata pa. So, I think nasa lahi yata nila. Nakakatakot naman yung ganun. Isama na lang po natin sa prayer. Yung, siyempre, walang imposible sa Panginoon. Kung gugustuhin niya, gagaling ang isang tao. Ayan. Siyempre, continue praying for, siyempre, kay Sister Odette. Ayan. Si Sister Rachel Torres ay nandito na. Nanonood na siya. Ayan. Diba? Madalas natin pinagpipray. Ngayon. Hopefully, nanonood pa rin siya ngayon. Viewer But, na rin. oo, sama natin sa prayer. At syempre, si Pastora Ellen Gonzalez. Ayan. Ayan. At yung pinsan yata nila, Mami Irene, na si Florence Manalo Ortiz, stage 4 cancer Uy. siya daw sa stomach. So, nandun sila ngayon sa ospital. Sabing colon. Siguro colon din yun. Nasa ospital sila ngayon, nagdo-donate sila ng, I think, dugo. I don't know. Nandun sila Mami Irene, sila Bernard. Nandun sila. So, tama ba yung Florence Manalo Ortiz, stage 4 cancer. Sinong merong cancer? Sinong may cancer? Ito, yung kamag-anak nila Mami Irene. Okay. Nakuha mo ba, Pastora? Wala po akong ballpen pa. Ay, okay lang po. Ipanalangin na lang In lahat ng in mga may general, karamdaman. Ayan, okay lang po. Oh, Okay lang po. alam naman ni Lord yan. Yeah, oo. Ayan. Sige po, let's pray na po, Pastor Chi, Andy. Yes. Sige po, let's pray po. Panginoon, marami pong salamat sa mga oras pang ito. Salamat po sa mga salita mo na amin pong pinag-aralan, pinagbulay-bulay. Totoo po, Panginoon, na kahit kailan, hindi po kayo nagkulang sa amin. Kahit kailan, hindi niyo po kami pinabayaan. Dahil yun po yung pangako niyo, Panginoon. Kahit kailan, hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan. Panghawakan lang po namin, Panginoon, yung lahat ng mga pangako mo. Napakarami o Diyos. Wala pong problema sa inyo. Kami po ang may problema, Panginoon. Ang mga tao po, Panginoon, ang nakakalimot, hindi po kayo, Diyos. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, ay hihingi po kami ng kapatawaran. Salamat din po sa mga patuloy na salita mo na nag-remind sa amin, Panginoon. Salamat sa iRadio na patuloy yung ginagamit sa mga pastors, mga nagsasalita, Panginoon, na patuloy na pinapaalalahanan po ang bawat isa upang sa ganun, O Diyos, ay patuloy namin kayong mabigyan ng papuri, ma-recognize po namin patuloy ang mga ginagawa niyo po sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Hindi man po namin kilala ang bawat pangalan ng mga naririto, kilala niyo po sila, Panginoon. Kaya sa umagang ito, sa oras pong ito, lahat po ng mga merong karamdaman,
na mga katulad ng mga binanggit ko na pangalan ni Ma'am Shi, Panginoon. Lord, kilala niyo po sila. Alam niyo po kung sino sila. At kayo rin po, Panginoon, ang may gawa ng aming mga katawan. At kayo rin po, Panginoon, ang mayroong kakayanang magpagaling, mag-ayos ng mga bahagi ng aming mga katawan na mayroong problema, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, Diyos. Kaya sa mga oras pong ito, Panginoon, kami pong lahat, hindi lamang po ako, hindi lamang po si Ma'am Shi, si Papshi ang nananalangin ngayon para sa lahat ng merong mga may sakit, Panginoon. Lord, abutin niyo po sila ng inyong makapangyarihang kamay at patuloy na ang kagalingan o Diyos ay sumakanila sa oras pong ito, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, pinakakawalan po namin sa oras nito ang kagalingan sa lahat ng aming kapatiran na merong karamdaman. Lord, nawa bumalik ang kanilang mga lakas, bumalik ang kanilang mga katawan sa normal function, normal position. Panginoon, ang mga nawala sa position o function sa mga katawan ng bawat may sakit, Panginoon. We pray, Lord, in Jesus' name, let your healing, Lord, be upon them right now in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Dahil sabi niyo po, kami humingi at kami inyong bibigyan, Panginoon. Kami kumatok at kami inyong pagbubuksan. Kami ay humanap o maghanap at kami ay makasusumpong, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa mga promises mo, sa mga pangako mo sa amin, Panginoon. At nawa, Lord, ang bawat isa po sa amin, tunay na magkaroon ng pusong mapagpasalamat, maliit man o malaking bagay, ay natuto po kami ipagpasalamat ito sa inyo, Panginoon. Sa umaga pa lamang, Panginoon, purihin ang iyong dakilang pangalan, sapagkat tunay na karapat-dapat po kayong bigyan ng papuri at pasasalamat. Ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay at tumikilos sa amin. Lord, hindi lamang ang mga may sakit ang bibigyan ng kagalingan, na maging yung kagalingang spiritual, Panginoon. We pray sa mga nanghihina, spiritually give them strength, Lord, na patuloy nilang makita ang inyong kabutihan sa kanilang mga buhay. And continue to bless iRadio, Panginoon, even Ma'am Shi and Papshi, at sa lahat po ng inyong ginagamit na tagapagsalita sa iRadio, Lord. Bless us, Father God, at patuloy na gagamitin niyo po kami, Panginoon, na patuloy na makapaghahayag ng inyong mga salita, ng inyong mga kabutihan, at mga ginagawa na mga patotoo na ginagawa niyo po sa bawat sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat muli sa umagang ito. Pagpapalain niyo po kaming lahat, O Diyos. Pagpapalain niyo po hindi lamang ang aming mga physical body, higit sa lahat ang aming mga spiritual na buhay, ang hanap buhay ng bawat isa, ang mga kalakasan na nanghihina, Panginoon, ipapalitan mo ito ng kalakasan, Panginoon. Yes. Lord, marami pong salamat. Marami pong salamat. Our words are not enough, Lord, para magpasalamat, Lord. But you know our hearts, O Lord. Alam mo yung puso namin kung paano po kami nagpapasalamat ng tunay sa inyo sapagkat tunay na napakabuti nyo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, tinataas ko rin sa inyo sa oras na ito, especially si Rejoice, Panginoon, na nakakaramdam din ng hindi maganda sa kanyang physical na katawan, even kay Nanay Lord, Lord, kayo ang kanilang kagalingan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, gamitin niyo po yung mga gamot na iniinom nila para maging maayos po ang lahat. Once again, Lord, even Pastora Ellen, Panginoon, complete healing we pray for her, Lord. Yes. In Jesus' name. In Jesus' We name. pray, O God. Salamat po. Binabalik ko po ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pastor Maribik, maraming salamat. Ingat Thank you, sa biyahe. Pastora. Ha? Susulat ka, ha? February pa naman yun. February. Namimiss po kayo, si Mansi. Yung pasalubong namin, ha? Huwag kakalimutan. Sige po, God bless sa inyo. Thank you, Pastora. Happy weekend. Ayan. Sige po, bye-bye. Pastor Maribik Lejano sa kanyang topic, a grateful heart.
Eto may comment dito si Odette. Oy, Hindi lang papasalamat sa Panginoon nagtatapos ang lahat. Dapat ipamuhay natin ang aral at turo ng Panginoon para makita natin na tunay ang ating pananampalataya. Ayan. that's right. Kahit anumang kalagayan, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil kailan hindi niya tayo pinabayaan. Sabi naman ni Glenda. Ayan. Okay. Tunay, marami tayong dapat pasalamat Uh-huh. sa Panginoon. Ayan. Oo. Lahat sa Kanya. Mm-mm. Hindi sa atin, hindi sa amin, kundi puro sa kay Lord dapat. Ayun, nakalimutan natin na ipasama yung anak daw ni Jocelyn Spena. Jocelyn Si Spena. Ivy. Ayan, may sakit siya siguro. Sama natin sa prayer natin yan. Okay. At marami pang iba. Thank you so much. Thank you, Pastora Marivic Lejano, Cruz. sa iyong Message. pagpapaalala sa atin Ah, na dapat magpapasalamat tayo lagi. mm. Sabi nga sa James, ano ba yon? James 1, 2-4 ba yon? 2-3. Iyon. Kumbaga sa consider nating isang kasiyahan na kahit na dumadaan tayo sa pagsubok, dapat nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Right. Ayan. Joyful tayo kahit may mga pinagdadaanan. Yon. Time to Okay. go. Ayan, Ayan. ako, tandaan po natin, hindi lang yung mga bagay na natatanggap natin, ipasalamat sa Panginoon. Mhm. Marami. Ang dami nating ipasalamat sa Panginoon yung tayo ay nagigising sa umaga. Yeah. Naku, hindi ko sa dami. No? Marami tayong dapat pasalamat sa Panginoon. Everyday, hindi tayo mauubusan kung gugustuhin natin. Hindi lang yung puro hingi. Dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Yung sinagip niyang o tinubos niya ang ating mga kasalanan, napakalaking bagay yun na hindi natin kayang bayaran yun. Kaya sa pamamagitan ng pagpasalamat sa ating Diyos sa kanyang mga ginawa para sa ating kalayaan, buhay natin dapat ang kapalit nito para sa kanyang kaluwalhatian. Maraming salamat po sa inyo. Happy weekend sa inyong lahat dyan. Kita-kits tayo next week. By the way, don't forget, iRadio, balik na po tayo sa regular slot natin. 11 o'clock. 11 o'clock na tayo, bali 7 dito. Pacific Standard Time o Los Angeles Time. 7 o'clock, then 8, 9, 10, 11 ba? Pero pag babalik na yung daylight saving, Backward alas na. 10 kayo. Alas 10 naman. Ayan. Ayan. Okay. Okay. Enjoy na lang inyong weekend. Ingat-ingat na lang sa inyong lahat. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night and God bless po sa inyo. Good night. Bye-bye. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang,
bahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakukulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Maayaw adlaw. Ako di ayon si Matthew. Kini ang iRadio nga nagserbisyo katawhan Pilipino. Salamat kaayo. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.